kapatid na si Brother Edgar. At sa pangunguna po ng ating praise and worship ng ating kapatid na Sister Miles, samahan po natin ang ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At pangunahan ko na po ang opening prayer natin. Tumayo na po tayong lahat. Holy Spirit, take over into our heart. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Amang Yahweh El Shaddai, muli maraming salamat po muli. Sa panibagong pagkakataon ito na muli, pinagkalog niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa buong linggong nagdaan ng iyong pag-iingat at patuloy na pagpapala sa bawat isa. Salamat Lord sa pag-iingat mo sa aming mga mahal sa buhay. Kasama po Lord sa aming mga pinaglilingkuran dito sa Hong Kong. Maraming pong salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat at pagpapala niyo po Panginoon sa bawat isa. At muli Ama, tunay na po amin pong inaamin na wala po kami magagawa kung kami walay sa iyo. Kaya naman Lord, ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay. At muli na dito, sama-sama po kami muli ng iyong pagpapala na patuloy mo pong pagpalain ang susunod mo pong gawain na ito, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang iyong lingkod ay sinubong sa bansang ito si Brother Edgar upang muli po maghayag ng iyong magandang balita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong buhay po, iyong banal at buhay na salita na kanya pong hinahayag. Samahan niyo po kami, Panginoon, at pangunahan niyo po kami, Lord. Buksan ang aming mga puso at isip na ito ang aming taina upang, Panginoon, sa aming pakikinig na ng magandang balita, Lord, loobin mo, Panginoon, na ito ay magrima sa aming mga puso at isip, Panginoon, upang ito ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At Lord, aming pong itinataas sa iyo ang lahat po, Lord, na humihingi ng iyong kagalingan sa anumang uri ng karamdaman. Panginoon, sumasampalataya kami, Lord, ikaw lamang ang nag-iisang dalubhasang manggagamot na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Kalakasan po sa mga puso nangihinang dahil po sa iba't ibang mga problema. At muli, Ama, patuloy mo pong pagpalain ang apat na sulong ng lugar na ito. Padala mo po ito, Panginoon, ng libo-libo mo anghel upang wala po makagambala sa aming pakikinig sa iyong magandang balita. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang lahat ng iyong magagawa, lalo po sa araw na ito ng Biyernes. Ang iyong mga awit, ang lahat po ng iyong magagawa, Panginoon, ay patuloy mo lahat na pagpalain. Samahan niyo kami at pangunahan na maayos namin magkapanan ng aming tungkulin na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Muli Ama, wala po kami maibalik sa iyo kundi ikaw ay patuloy namin papupurihan, pasasalamatan sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Kumusta na ang mga anak ng Diyos? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous ka na! Magaling na, mayaman ka, matalino, matuwid, maranat, wagas ang pag-ibig, malaya, kayapang, kalooban, maginhawaan, matagumpay! Ay, amen! Ang matagumpay
Purihin ka ang aming nasa langit. Sambahin ang iyong banal na dakilang pangalan at ang pangalan ng bugtong anak na sa Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Sa iyo ang kapurihan o Diyos na Dakilang Diyos, ang manangin na sa langit, muli narito kami sa iyong banal na hapa at dumadalangin sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Jesucristo na sa umaga o sa mga sandali ng Diyos. Patuloy po namin ilalaan ang aming puso sa iyo at pinabubuksan ka ng bituan ng aming puso o Diyos upang sa hapon ito dakilang Diyos, dalangin namin, punuin mo kami o Diyos ng kabutihang meron ka. Lagyan mo kami ng mga salita mo, O Diyos, na magdudulot sa amin ng kabutihan, aakay sa amin sa paggawa ng mabuti. Hinihiling po namin dakilang Diyos, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan, nang ang bawat salita mong aming napapakinggan, O Diyos, ay patuloy na kung saan may isagawa namin o may sa buhay namin dakilang Diyos namin nasa langit. Pagpalain mo ang aming buhay at gamitin mo kami na magiging sanhi o Diyos ng kabutihan, Panginoong Jesucristo, para po sa aming kapwa. Sa iyo, Diyos, ang kapurihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdinig, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, ilan ay iwasan, tayo ay tutulungan niya. Panginoon, si Kristo ay
Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ang pamating balita na ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 18, simula mga talata 6 hanggang sa talata 9. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kung ang kamay mo o paa mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon. Itapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon sa kanya lahat ng kapurihan ngayon at magpakailantanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sinong handa na makinig? Sige, lahat ng handa na makinig, pwede nang maupo. Muli po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat muli sa ating dakilang ay saday. Muli na naman, nasa mga sandali na to, tayo po ay nagkakatipon sa dako pong ito upang patuloy ng ating buhay ay italaga po sa Kanya upang yung nais ng Diyos ang siyang patuloy na pumuno sa buhay po natin. Amen? Kaya umasa po tayo na sa ating muling paglapit sa trono ng mahabaging Diyos, ano man ang ating kahilingan ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ba may kahilingan? Sinong may kahilingan kay Lord? Taas ng kamay. Yan, sabihin mo sa katabi mo, sister, answer prayer ka na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At sabihin mo sa Kanya, sister, nais ng Diyos, maging sanhi ka ng kabutihan para sa iyong kapwa. Amen? Sinong nais po na maging sanhi po ng kasalanan? Wala, di po ba? Dahil ayaw nating paggamit sa kasamaan, kundi nais natin patuloy tayo magamit ng Diyos sa kabutihan. Amen? At dito po sa Ebanghelyo po natin ngayon, mga kapatid, ay ang sabi po dito, hindi nawawala ang sanhi ng kasalanan sa daigdig po na ito. Amen? Nabubuhay tayo sa isang daigdig, sa isang mundo na kung saan ang umiiral ay kasalanan. Amen? Umiiral ang kasalanan, hindi nawawala sa mundong ito ang kasalanan, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Subalit ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo ay, ang sabi niya diyan, huwag kayo ang maging dahilan nito. Amen? Kahit maraming umiiral ng kasalanan sa daigdig po na ito, pero ang nais ng ating Panginoon, hindi ikaw ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapwa, hindi ikaw ang magiging dahilan ng pag-backslide ng iyong kapwa, hindi ikaw ang magiging dahilan ng kanilang pagkatisod. Amen? Ng kanilang paglayo sa kanilang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoon, sino ba ang sanhi ng pagkakasala? Ang sanhi ng pagkakasala ay si Satanas. Amen.
Si Satanas. Kaya dito ang ebanghelyo natin ay nagpapaalala, huwag mo siyang tularan. Amen? Huwag mo siyang tularan sapagkat ang sabi po dito, mas nakakapangilabot ang sasapitin ng taong nagiging sanhi ng pagkakasala o paglayo ng isang nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tayong lahat na naririto, isa ang nais ng Diyos. Ingatan natin ang isa't isa na walang mawala sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, mahal kita. Amen. Purihin natin ang ating Jesucristo. Kasi kapag mahal mo yan, hindi ka papayag na mawala iyan sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Dito po mga kapatid, sabi ko, huwag natin tularan. Amen? Yung gumagawa ng kasalanan at alam natin, ang author po niyan, ang pasimuno niyan ay walang iba kundi si Satanas. Na nais po ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa ating pong binasa mga kapatid ay minsan may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Amen? Pero minsan yung hindi magagandang nangyayari sa buhay natin ay nagiging dahilan naman para na kung saan yung mga ginagawa po natin mga kapatid na nagdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan ay natutunan natin talikuran. Amen. Minsan may mga taong lasinggero. Di po ba? Lasinggero. Nung magkaroon ng sakit sa bituka, tumikit. Di po ba? Na kung saan ay minsan pinahihintulot ng Diyos iyan mangyari po sa atin dahil ayaw ng Diyos na kung saan tuluyan ang sino man sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kundi ang nais ng Diyos, tigilan natin ang anumang ginagawa natin hindi tama na maari mga kapatid ay magiging katitisuran ng sino man nananampalataya sa Diyos. Amen? Ang tao po na kung saan mga kapatid ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba na kung saan ay nananalig sa Diyos, masasabi ba natin na ang tao na yan ay may pananalig din sa Diyos? Kasi kung tayo may pananalig sa ating Diyos, ang sabi ko dyan, dapat iniiwasan natin ang mga gawang hindi maganda. Amen? Iniiwasan natin ang mga gawa na kung saan masama, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na tayo ngayon na naririto na sa gawain ng Diyos. Amen? Mas dapat natin ingatan ang ating sarili nang sa gayon po ay hindi po tayo magiging katitisuran sa gawain ng Diyos. Amen. Ayan. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Siguro naman wala sa inyong gustong mapunta sa impyerno. Amen. Lahat tayo gusto mapunta ng langit. Wala lang gustong mauna. Pero lahat tayo gusto natin po doon, mga kapatid, sa ating Jesucristo. Subalit po, ito po ang nais ng ating Panginoon po sa bawat isa po sa atin. Maging sanhi tayo ng kabutihan. Hindi na ikakasama ng ating kapwa, kundi maging sanhi tayo ng ikakabuti ng bawat isa. Amen. Kaya huwag tayong, sabi po dyan, huwag nating tularan ang gumagawa ng kasalanan. Sino yon? Si Satanas po iyon. Na ang sabi nga ni San Pablo ay ang ganito, huwag natin siyang bigyan puso natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Ngayon po mga kapatid, ang sabi po, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, amen. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi na kung saan ay nagiging dahilan para makagawa ka ng hindi tama, amen. Magawa mo ang hindi rin tama sa iyong kapwa, mga kapatid, ang sabi po, mas mainam pang putulin ang kamay na iyan. Amen. Sinong gustong pumasok ng langit na putol ang kamay? Wala naman, di po ba mga kapatid sa ating Jesucristo? Gusto natin kompleto po yan. Pero ano ba ang mga gawain na kung saan mga kapatid ay nagdadala po sa tao sa pagkakasala? Amen?
Na imbis na ang tao ay turuan natin gumawa ng mabuti, natuturuan natin gumawa ng masama. Ano yung mga gawain na iyan? Yan po yung mga gawain na kung saan ay nagdudulot po sa tao, kapatid, ang tinatawag po ay galit sa kanilang puso. Amen. Nagbubunga po hindi ng pag-ibig sa puso po ng tao, kundi ang ibinubunga po nito ay galit sa puso ng tao. Na alam natin, ang galit po mga kapatid ay isa pong pintuan para si Satanas ay makapasok sa buhay ng isang tao. Kaya sabi po, huwag tayong gumawa na kung saan isang gawain na si Satanas ang dinadala natin para paghariin sa puso ng tao. Amen? Iwasan po natin yan. At yan yung mga gawain na nagdudulot po sa puso ng tao ng galit. Ano po yung mga gawain na yan? Hindi gawain na nakakasakit sa kapwa. Amen. Gawain na nakakasakit po ang dulot po nito, nakakasakit sa ating kapwa, tulad ng mga labis na kalupitan sa ating kapwa. Amen. Kayo ba'y malupit? Hindi naman ano. Ayan, kapatid sa Peresus, ay kalupitan na tila minsan ito po yung pagtrato natin sa ating kapwa na tila hindi makatao. Hindi makatao. Amen. Alam niyo po, minsan may naalala po ako. Ilang naalala. Kasi noon wala pa ako sa gawain. Napunta po ako noon sa isang lugar sa banda ng Makati po, na kung saan ay maraming namamasyal po doon. Punta po ako roon at may nakita akong isang aso. Isang aso. Yung aso po, may daladalang basket po, may tangan-tangan. Kagat-kagat niya yung basket na yon. Yung basket na yun ay gawa ko doon sa tingting. Nakakita kayo ng ganon. Tapos doon sa loob ng basket na yon, may mga Tupperware na nakalagay. Na tila baga may mga pagkain. Ako naman, sa taka ko po, ang sabi ko, saan kinuha ng aso yan? Pero yung mga tao doon na sanay na sa aso na yung nakikita lagi, sabi ng mga tao doon, sabi na, magdadala yan ng pagkain dyan sa kanyang amo. Magdadala ng pagkain. Ako naman, inabangan ko. Pagbalik ng aso, bumalik, dala-dala niya ulit iyon. Ang sabi nila, nakakain na yung amo niya. Sabi ko, ang galing naman. Ang galing naman. Ngayon, kapatid sa ating Panginoon, yung ginagawa ng aso ay gawain ng tao. Amen. Gawain yun ng tao, mga kapatid, na kung saan dahil ang aso ay tinuruan magpakatao, nagawa niya yung makatao. Amen? Sana ganun yung tao. Amen? Matutunan magpakatao. Amen? Tutunan nga ng aso, tayo pa kaya. Di po ba na hindi niya po yun, tingnan natin, mahirap unawain yun para sa kanya. Amen? Dahil gawain iyon ng isang tao. Pero dahil itinuro sa kanya, natutunan niya. Read natin ang ating Panginoong Jesucristo na ito ang dapat po na kung sa atin nakakasakit tayo po ng ating kapwa dahil sa ating isang hindi makataong pagtrato sa kanila. May mga tao na kung saan ay labis na inaabuso, inaalipin ng kanyang kapwa. Yung mga tao na minsan ay wala ng ibang narinig, kundi sumbat dito, sumbat doon. Na tila baga na mga sumbat na kung saan hindi ka nagmukhang tao kung hindi dahil sa akin. Amen? Hindi ka ganyan kung hindi dahil po sa akin. Di po ba? Minsan yan yung mga salita na minsan, imbis na kung saan ay matulungan ang tao, pero minsan, lupang inaapakan ang pagkatao. Amen? Na nagiging sanhi minsan sa buhay ng tao para ang tao ng sandali na yan ay makapagtanim ng galit sa kanyang puso na kung saan uudyok sa kanyang pagdating ng panahon kung manti sa'yo ng hindi maganda.
Kaya iwasan po natin ito. Ito yung mga kapatid na saan mga kapatid sa ating Panginoon Kristo ay kinakailangan mawala sa atin. Amen? Gawain na nakakasira sa kanyang kapwa. Amen? Ang sabi po, huwag yan ang inyong gawin. Minsan ang ganda-ganda ng buhay ng tao, may magandang trabaho, anong gagawin? Kaiingitan mo. Amen. Kaiingitan, sisiraan para mawala sa kanya yung magandang iyon at mapunta sa iyo. Tama bang gawain yun? Di ba? Na minsan kung ano mayroon sa ating kapwa na maganda, gusto natin sulutin, gusto natin makuha ko sa kanila. Na minsan kapag yan ang ating ginagawa mga kapatid, mga gawaing nakakasira. Amen? Nakakasira po, nakakasira ng magandang relasyon. Di po ba? Minsan, yung kapitbahay mo ay gumanda ang buhay dahil nag-abroad yung asawa. Sasabihin ng kapitbahay mo, napakaswerte naman nila ng taong iyan, hirap-hirap. Ngayon mo ang ganda-ganda na ng buhay. Di po ba? Tapos bigla ka magsasalita, maganda nga ang buhay, pero yung asawa niya may babae naman sa ibang bansa. Paano mo nalaman yun? Wala ka doon. Amen? Makapagsalita ka lang, di ba may masabi ka lang nagkakasira ng iyong kapwa minsan? Amen? Na minsan po yung nakarinig doon, ikakalat naman, ay, meron palang ganito yung kanyang asawa sa ibang bansa. Kakalat na lang, makarating doon sa tao na yun, tatawagin yung asawa, hindi naman ikakalat yung totoo. O di ba? Masisira na yung relasyon mga kapatid sa ating Yesu Kristo, nagdudulot ng kaguluhan. Amen. Pagkabahabahagi, ang sabi po, iwasan natin yung ganong gawain. Ilayo natin ang buhay natin sa ganong gawain. Purihin po natin ating Panginoong Yesu Kristo na ang sabi po diyan, hindi bali iisa ang kamay. Amen? Kung ang ginagawa naman ay nagbubunga ng pag-ibig sa puso ng bawat tao. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ang sabi nga po mga kapatid, hindi bali maliliit na kabutihan ang ating ginagawa basta malimit tungong langit. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon na ito ang ating pagsumikapan na gawin sa ating buhay. Kahit yan maliliit na kabutihan lang iyan, kung malimit natin ginagawa kapatid, matutunan din yan ng ating kapwa gawin kapag ginagawa nila natin iyan sa kanila. Amen? Kapag natutunan nila gawin iyan, lalaganap ang kabutihan. Iiral ang kabutihan sa puso at buhay ng bawat tao. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang sabi po, kung ngayon ayan ang ginagawa ng ating kamay ay nagiging dahilan para magiging katitisuran o magiging dahilan para isang tao ay tumalikod sa ating Diyos sa pananampalataya at makagawa ng masama, ang sabi po, tigilan na natin ang gawain iyan. Amen? Huwag na tayong paggamit pa sa kalaban. Amen. Sino gusto maging mabuting tao? Thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Pangalawa po, yung paa. Paa. May sinabi, hindi ko lang makita yung sinasabi na kung saan ay ilang bagay ang kinamumuhian ng Diyos. Ang sabi po dyan, isa po'y paang-ubod tuli sa paggawa ng kasamaan. Hindi hanap ko makita kanina. Dito po mga kapatid ay huwag mong akayin sa kasamaan ang iyong kapwa. Amen. Huwag mong akayin sa kasamaan ang iyong kapwa. Dalhin mo sa mabuti. Amen. May mga taong nalululog sabi natin, napakaraming bisyong umiiral sa mundong ito. Bisyo ng sugal, basta bisyo. Na alam natin,
hindi magagandang gawain mga kapatid sa ating Panginoon Hesus Kristo. Mga bisyo na kung saan po ay paglalasing mga kapatid sa ating Panginoon Hesus Kristo. Bago naman natutunan ng mga tao ito, bago sila nalululong minsan sa mga gawain na hindi maganda kung iyan, may nagiging dahilan. Amen? At ano nagiging dahilan? Minsan sinasabi natin, ang naging dahilan yan kasi Brad, nagkaroon siya ng kalungkutan, nagkaroon siya ng kabiguan sa buhay. Hindi po yun eh. Amen? Ang problema dyan, nung nasa panahon na naroon siya sa ganung kalalagayan, may nagdala sa kanya sa mga ganitong gawain. Amen? May nagdala sa kanya na hindi niya naman iyan matutunan, hindi niya naman dati iyan ginagawa, pero bakit ngayon nagagawa niya? Kasi may nagdala sa kanya sa mga ganong gawain. Amen? May nagdala po sa kanya na dumarating po sa punto mga kapatid na kapag minsan ang tao nalulong na sa ganong gawain, na alam mo ikaw ang dahilan minsan. Amen? Kasi ikaw ang may gawa para matutunan po nila iyan, minsan nakukonsensya ka din. Hindi po ba? Minsan nakukonsensya ka din. Minsan sinasabi po natin, ay hindi ko na yan kasalanan. Kasalanan niya iyan, hindi siya marunong mag-control. Di po ba? Hindi po yun eh. Hindi niya naman talaga dapat matutunan yun kung wala nagdala sa kanya sa ganong uri ng gawain. Amen? Kaya kapag minsan, kapag naruroon na, nalululong, nakukonsensya tayo, gusto naman natin tulungan din. At anong gagawin natin tulong minsan mga kapatid sa tao po iyan? Ang tao po iyan ay ilalayo natin doon sa mga tao nakakasama niya sa mga ganong gawain na hindi tama. Amen? Dadalhin natin para mabago yung barkada niya, mabago yung mga taong makakasalamuha niya, at para magbago siya, dadalhin natin sa mga taong walang bisyo. Amen? Sa mga taong walang bisyo po mga kapatid. Ang problema lang kasi ay ganito. Nung dalhin ko sa mga taong walang bisyo, siya naman ang pasimuno. Amen? Siya naman ang pasimuno. Kaya, nung makikita natin, iisa lang ang inaalala mo na nadala mo doon sa kasamaan, pero nung dalhin mo siya doon sa iba, siya naging pasimuno, dumadami yung natututo gumawa ng masama. Dumadami yung gumagawa ng masama. Di lalo kang makukonsensya. Di po ba? Lalo na kung saan mahihirapan ang kalooban mo. Kasi bakit? Ikaw ang pasimuno ng lahat ng hindi magandang nangyayari. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan may mga tao na kung saan mga kapatid, sobrang alipin na kung ano na naisip sa buhay. Kapag hindi na kinaya, may mga nagpapakamatay. Di po ba? Kung alam mo ikaw ang dahilan ko noon, aywan ko lang kung makakatulog ka pa. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid, na kung saan ay ando doon, inuusig tayo ng ating konsensya po, kapag na kung saan mga kapatid minsan ay nagiging sanhi tayo ng pagkakasala ng iba. O kayo ho ba, hindi kayo nakukonsensya kung nagiging sanhi kayo ng pagkasira ng magagandang relasyon? Ha? Kasi minsan may mga tao na sabi ganito, Sister, Brad, tigilan mo na yung ginagawa mo na yan. Masama yan. Anong sagot po ng tao na yun minsan? Ingit lang sila. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po sa atin po ngayon, hindi po yung ang dapat na kung saan makita sa atin para na kung saan magiging tularan. Amen? Hindi yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi dyan ng ating Panginoong Jesucristo, kung yan ang nagiging daan para isang tao ay mapasama dahil sa ginagawa mo, tigilan mo na yan. Putulin mo na iyan. Amen? Putulin mo na iyan. Nang sabi ko, hindi bali magkaroon ka ng isang paa. Basta ang mahalaga, sa liwanag lumalaka. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan mapagid sa ating Panginoong Jesucristo na alamin mo kung saan ka mapapabuti. Amen. Alamin mo kung saan ka mapapabuti. Kasi kung hindi mo alam kung saan ka mapapabuti,
hindi mo madadala ang iyong kapwa sa lugar na iyon. Amen. Kaya kinakailangan alamin natin kung saan tayo mapapabuti. Hindi mo pwedeng dalhin ang isang tao sa liwanag kung mismo ang buhay natin ay wala sa liwanag. Hindi po ba? Ba't pag-liwanag ganyan ang tingin sa atin? Sana nga makapagdala si Brother Edgar ng liwanag sa inyo. Purihin natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Na ito ang nais ng ating Panginoon. Huwag po natin sila dalhin sa kanilang ikasama. Huwag natin sila dalhin, mga kapatid, akayin doon sa alam po natin makakasira ng kanilang buhay, bagkus akayin po natin sila kung saan sila mapapabuti. Amen? At kinakailangan ang buhay natin mismo ay naririyan sa lugar na iyan. Saan kayo mapapabuti? Sa gawain ni El Shaddai. Amen? Habang tayo narito sa gawain ni El Shaddai, mapapabuti tayo dito. Bigla ako nag-isip. Sabi, sa tanong ko, saan kayo mapapabuti? Walang nakasagot. Amen. Ang ganda kanina ng sinabi ni Father po. Ang sabi ni Father kanina sa huling na napakinggan ko, ang sabi niya, ang tunay na pagninilay sa salita ng Diyos, ang sabi niya, ang paggawa ng salita ng Diyos, yun ang tunay na pagninilay sa salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Hesus Kristo. Yung ang paggawa, yung gumagawa, ang sabi niya, ang paggawa nun, yun ang tunay na pagninilay. Kasi totoo nga lang naman, kung tayo nagninilay sa salita ng Diyos, dapat pinagninilayan mo kung paano mo ito magagawa sa buhay po natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. At ito ang kailangan ng bawat isa po sa atin. Dito ba sa gawain ni El Shaddai napapabuti buhay nyo? Amen. Di po ba? Marami po na kung saan ginagawa tayo noon, mga kapatid, na unti-unting nababago sa pamamagitan ang gawain ito. Amen? Marami tayo noon na kung saan ay natutunan gawin na tayo mismo masasabi natin hindi maganda. Pero nung narito ka sa gawain na ng ating dakilang El Shaddai, yung hindi magaganda kung iyon, mga kapatid, unti-unti nang nawawala sa buhay po natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na para sa ating nagiging biyaya ito sa buhay po natin. Amen. Kahit ako, isipin ko lang naman, siguro kung wala ko sa gawain ni El Shaddai, saan kaya ako ngayon? Amen? Totoo lang po, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi alipin ang bisyo. Diba? Dahil alipin ka ng bisyo, alam mo maaari ang kahahantungan ng pagdating ng panahon. Diba? Pero nakikita po natin dahil sa gawain ng ating dakilang El Shaddai, alam po natin yung tilang gawain natin noon na magdadala sa atin sa kapahamakan, ngayon ay nasa ligtas na tayo kalalagayan. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Na dito po, mga kapatid, ang sabi po dito, kung ang mata mo ang siyang sanhi ng iyong pagkakasala, amen, na kung saan sa pamamagitan ng ginagawa mo na maari ang iyong kapwa, mga kapatid, ay madala mo sa pagkakasala, ang sabi po, tukutin mo iyan. Hindi baling isa ang mata na papasok sa langit kaysa may dalawang mata ka na pupunta sa impyerno. Amen? Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala lang lagi po sa atin na kung saan para tayo ay maiiwas niya sa tiyak na kapahamakan. Amen? Maiiwas tayo ng Kristo sa anumang kasamaan na maaari nating magawa para sa ikakasira ng buhay ng ating kapwa. Amen? Dahil hindi po yun nais ng Diyos na tayo ay maging kagamit-gamit sa paggawa ng kasamaan. Dahil ang isang
tunay na plano ng Diyos sa buhay natin, ikaw ay magamit sa kabutihan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, huwag mong tuksuhin na gumawa ang iyong kapwa ng masama. Amen? Huwag mong tuksuhin ang iyong kapwa na gumawa ng masama. Amen? Huwag mong turuan na mainggit sa gawang masama. Amen? Huwag turuan na mainggit sa gawang masama. Si Satanas, nung pinukso ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, nakikita mo ba yung yaman ng mundong iyan? Nakikita mo ba yung kayamanan ng mundong iyan? Ang sabi niya sa Panginoong Jesus, yung lahat ng kayamanan ng mundong iyan, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay maglilingkod sa akin. Kung ikaw ay maglilingkod sa akin. Paano ibibigay yun ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo? Paano niya ibibigay yun? Minsan, mayroong mga taong may problema. Sa tindi minsan ng kanilang problema, mga kapatid, ito lang sasabihin mo. Nakikita mo ba yung kapitbahay natin iyan? Tingnan mo, ang ganda ng buhay. Ba? Ang ganda ng buhay. Gusto mo bang gumanda ang buhay mo kagaya niya? Diba? Sasabihin sa'yo, gayahin mo na kung anong ginagawa niya. Diba tukso yun? Tinutukso natin. Diba? O dati mahirap yan. Diba? Pero nung naging kabit ng mayaman, yumaman yan. Diba? Minsan sasabihin siya sa gitna ng problema mo, tingnan mo siya. Yayaman ka din kagaya niya kung gagayahin mo siya. Binubuksan mo yung kanyang pananaw doon sa mali. Amen. Na kung saan, mga kapatid, ay tinutukso mo na kung saan ay gawin yung bagay na iyon. Amen. Pagpapakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan ganyan po tayo, ano kung kabit ka? Ano kung number 2 ka? Mayaman ka naman. Inggit lang sila. Diba? Minsan ganyan ang tukso po natin. Hindi naman pinutukso po ni Satanas ang Panginoong Jesucristo. Sasabihin ng Panginoong Jesucristo na sasabihin ni Satanas, yung kaharian na yan ng mundo, ibibigay ko sa iyo. Paano ka papasayo yan kung may hari dyan? Umiira yan sa mga politics po natin. Amen. May mayor dyan. O paano ka magiging hari dyan? May mayor dyan. Amen. Isang kapatid, anong tuturo ni Satanas? Hindi alisin mo yung mayor para ikaw ang pumalit. Tama hindi. Diba? Kaya anong sabi mo dyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, na kung saan ay minsan kapag ang tao'y nainggit, kapag naghari sa puso ng tawang inggit, lahat ay gagawin, mapasa kanya lang ang hindi niya. Amen. Mapasa kanya lang. Kung doon nakatingin ang ating pananaw sa sinasabi ng mga ganito, ito yung makakatulong sa'yo kahit masama yan. Basta gaganda buhay mo dyan. Amen. Huwag mong buksan ang paningin ng iyong kapwa sa mga bagay na kung saan natutukso siya gumawa ng masama. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag mo siyang dalhin doon, mga kapatid, sa mga bagay na kung saan matutukso siya gumawa ng masama, matugunan lang ang kanyang pangangailangan. Amen. Hindi iyon makatulong sa kanya. Sabi po diyan, hindi bali isa ang iyong mata. Amen? Hindi bali isa ang iyong mata basta nakatuon kay Kristo. Purihin natin ang ating Panginoon Jesus. Dalhin mo ang iyong kapwa sa ating Panginoong Jesus at turuang manalig sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay.
Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Gumawa tayo ng daan, mga kapatid, dalhin mo siya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Turuan mo siyang magtiwala sa ating Diyos. Buksan mo ang kanyang paningin sa magagawa ng Diyos na mabuti sa buhay ng bawat tao na nanalig sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tulad po ng minsan, yung mga buhay patutoo lang natin, pwede mong sabihin po yan. Di po ba? Di mo, sister, sa totoo lang, kung anong kasamaan, problema meron ka ngayon, mas matindi problema ko diyan. Diba? Pero ngayon, sister, nakakangiti ako. Diba? Kahit may problema, payapa ako. Kahit may problema, hindi po alipin ang kaguluhan, kabalisahan ang isipan ko dahil may Diyos na alam kong makakatulong sa akin. May Diyos na hindi ako pababayaan, na kinakailangan, yun ang matanaw nila. Doon natin mabuksan ang pananaw ng ating mga kapatid po na ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan gumawa tayo ng daan para madalas sa kanila ang pagkahari ng Diyos. Amen? Gumawa tayo ng daan para kung saan, mga kapatid, ay mapuno ang puso nila ng kabutihan ng ating Diyos. Ito yung paghahanda natin sa Advent po na ito. Amen? Na kung saan mapaghanda natin ng daraanan si Kristo para si Kristo makapasok sa puso ng tao. Si Kristo hindi tumatahak sa daan ng kasamaan. Ang tinatahak ni Kristong daan ay daan ng kabutihan. Amen? Na kung saan turuan natin ang isa't isa na gumawa ng kabutihan upang matuto ni Kristo ang kanyang puso. At si Kristo, sa kapanahunan na itong ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Jesucristo, si Kristo ay tunay na maisilang sa puso natin upang maghari sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong sinasabi ko dyan? Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti nang hindi tayo magiging katitisuran. Amen. Nang hindi tayo magiging daan sa ikakapahamak ng sino paman, kundi magiging sanhi tayo o tayo ang magiging dahilan para ang bawat isa ay mapabuti at gumawa ng mabuti. Amen. Ang Lord naman hindi kinakalimutan ang ginagawa nating mabuti. Amen. Darating ang takdang oras na ang ginagawa nating mabuting iyan, gaganting palaan iyan ng Diyos. Makalimutan ka man ng mga taong ginawa mo ng mabuti, ang Diyos hindi lilimutin ang ginawa mong kabutihan. Purihin po natin ang ating Jesucristo na ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong gumawa para na kung saan paghariin si Satanas sa puso ng tao, kundi gumawa kayo para na kung saan si Kristo ang madala natin para paghariin sa puso ng bawat tao. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, naririto kami ngayon sa iyong banal na harapan. Inaamin po namin, O Diyos, sa mga sandali na ito. May mga bahagi ng buhay namin na nadiringlan. May mga bahagi ng buhay namin na nagiging alipin ng kasamaan o kasalanan. At sinasama namin sa iyo, Ama, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. At ang bahagi ng buhay namin na nagdiringlan, nagiging alipin ng kasamaan o kasalanan, lawan mo po ng iyong liwanag. Liwanagan mo, Panginoong Jesucristo, nang ang puso na aming ihaharap sa iyo, sa iyong pagdating ay isang pusong dalisay, Panginoong Jesus. Isang pusong karapat dapat maging tahanan mo
at maging kalugod-lugod para sa iyo. Ito, O Diyos, ang aming dalangin. Pagkalooban mo kami ng isang pusong dalisay, isang pusong tapat na nagmamahal sa iyo, puso na walang ibang hangarin, kundi ikaw ay parangalan. Ito ang nais namin, dakilang El Shaddai. Ito ang aming hinihiling. Isang pusong dalisay na sa tuwing lalapit ko sa iyo, ikaw ay nalulugod. Na sa tuwing tatawag sa iyo, iyong pinakikinggan at tinutugon. Ito ang nais naming puso, dakilang Diyos. Ipagkalo mo sa amin ang puso na ito na kung saan ikaw ang tunay na naghahari. Ikaw ang nagmamayari. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na napararangalan. Hinihiling ko, dakilang Diyos namin nasa langit, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Sa mundo po na ito na puno ng kasamaan, puno ng kasalanan, dalangin namin, dakilang Diyos, patuloy mo kaming tanglawan ng iyong liwanag, na ang kadiliman ay hindi makapaghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Punuin mo ng salita mo na nagsisilbing paalaala sa amin upang gawin namin ang mabuti, Ama, ang puso ng bawat isa po sa amin.
Punuin mo kami ng pagkauhaw ang puso namin, O Diyos, na laging panabikan na magawa ang iyong banal na kalooban. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat. Ama, narito ang kahilingan ng bawat isa. Itinataas namin ngayon sa iyong banal na harapan at buong puso kaming nananalig na ang aming mga dalangin sa dako nito ay iyong pinakikinggan at ipinagkakaloob sa aming dakilang El Shaddai. Hinihiling ko, dakilang Diyos, sa mga sandaling ito, buhat sa kayamanan mo na hindi nauubos, ipagkaloob mo ang kahilingan ng bawat isa. Higit sa lahat, Ama, kami nananalangin, dakilang Diyos, pagpalain mo, Panginoong Hesus, sa mga sandali na to, ang aming mga kapatid na kung saan ay dumanas, Ama, ng kalamidad, ng sunog, dakilang Diyos. Punuin mo ng kagalakan at pag-asa ang kanilang puso sa mga sandali na to, Ama. Punuin mo ng mabubuti bagay ang buhay po nila, dakilang Diyos namin nasa langit. At inihiling po namin, dakilang Diyos, lahat ng taong may suliranin, dakilang El Shaddai, lalo na sa lugar po nito, Ama, masumpungan nawa ang banal mong gawain, dakilang Diyos. Masumpungan nila ang banal mong gawain na kung saan patuloy mapapabuti ang kanilang buhay. Dinggin mo buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, Ama. Sa ngalan ni Jesucristong bugtong mong anak, ipinagkaloob sa amin, ipagkaloob mong katugunan ng lahat ng kahilingan aming itinataas ngayon. Pagpalain mo rin po, Ama, ang banal mong gawain sa araw po, Ama, ng linggo, ang aming pagdiriwang ng anibersaryo ng banal mong gawain. Dalangin namin sa lugar na yan, Ama, katagpuin mo kami at ipagkaloob sa amin ang aming mga kahilingan. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Kapatid, manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kaniyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kaniyang Panginoon o kathanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabigat, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa dilim ng kanyang malabay na pagkak. Sa kalinga niya, natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat.
Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa lumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Minsan pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan sa libong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapangakot, walang dalatag. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang dapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y tigilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung maihilahil ay sa sakulutan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararanan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakaritiyak ng katamhin nila'y kaligtasan. Maaaring piling ko ang langit at hindi tumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga bala upang sanantayin ang mga lupain ito. Maaaring kalaganapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandaling yung bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin mo sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasalanan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.